Kumusta, ka-daily? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na cycle ng sipag, pero parang wala namang nagbabago sa wallet o sa buhay mo? Marami sa ating mga Pinoy ang akala ay kailangan ng isang malaking himala para umasenso. Pero ang totoo, ang sikreto ay nasa maliliit na bagay na hindi mo napapansin. Sa video na ito, hihimayin natin ang 10 pinakamahalagang aral mula sa sikat na librong Atomic Habits ni James Clear, pero gagawin nating swak sa ating daily lifestyle. Mula sa tamang diskarte sa pag-iipon hanggang sa pagpapalago ng negosyo, ituturo ko sa iyo kung paano mo babaguhin ang iyong tadhana sa pamamagitan ng simple at praktikal na paraan. Kaya naman, siguraduhin mong panoorin ang video na ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi, tatalakayin natin ang pinakaimportanteng aral na magsisilbing susi para magtuloy-tuloy at hindi na muling maputol ang iyong pag-asenso. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1, ang power ng 1% rule. Alam nyo, sa dami ng gusto nating mangyari sa buhay natin, makaalis sa utang, lumago ang negosyo, o magkaroon ng malusog na pangangatawan, madalas tayong matrap sa mindset na kailangan natin ng isang malaking wow moment. Akala natin, kailangan nating manalo sa loto o biglang magkaroon ng 1 million pesos para masabing nagbago na ang buhay natin. Pero ayon kay James Clear sa librong Atomic Habits, diyan tayo nagkakamali. Ang tunay at permanenteng pagbabago ay hindi galing sa isang malaking talon, kundi sa maliliit na hakbang na halos hindi mo napapansin. Ito ang tinatawag nating 1% rule. Isipin mo ito, ka-daily. Kung magagawa mong maging better ng 1% lang bawat araw sa loob ng 1 year, hindi ka lang magiging double or triple na mas magaling. Sa dulo ng 365 days, magiging 37 times better ka na kumpara nung nagsimula ka. Ang problema kasi sa atin, masyado tayong focus sa big wins. Kaya kapag hindi natin nakita ang result agad, sumusuko tayo. Parang sa pag-iipon lang yan. Sa unang linggo na nagtabi ka ng 50 piso, parang wala namang nangyayari, di ba? Hindi ka pa mayaman. Pero kapag ginawa mo yan consistently, ang compound effect niyan ang magpapabago ng financial status mo. Ang tiny changes na ito ay parang interest sa bangko. Sa simula barya-barya lang pero habang tumatagal, lumalaki ng lumalaki hanggang sa hindi mo namamalayan na ang laki na pala ng narating mo. Bakit ba ito relatable sa ating mga Pinoy? Kasi mahilig tayo sa todo bigay. Sa simula, yung tinatawag nating ningas kugon. Excited tayo sa New Year's resolution pero pagdating ng February, balik na tayo sa dating gawe. Ang 1% rule ang gamot sa ningas kugon. Imbes na pilitin mong mag-workout ng 2 hours agad sa gym, bakit hindi mo simulan sa 5 minutes na stretching sa loob ng kwarto? Imbes na pilitin mong magbasa ng isang buong libro sa isang upuan, subukan mong magbasa ng 1 page lang bago matulog. Ang goal dito ay hindi ang maging perfect, kundi ang hindi tumigil. Kapag ang focus mo ay 1% improvement lang, tinatanggal mo yung pressure sa sarili mo. Hindi mo na kailangang maging henyo o sobrang sipag agad. Kailangan mo lang maging mas mabuti ng kaunti kaysa sa version mo kahapon. Paano mo ito gagawing actionable sa pang-araw-araw mong buhay? Simple lang. Tingnan mo yung routine mo ngayon. Kung gusto mong magpalago ng small business, huwag mong isipin agad kung paano ka magkakaroon ng 100 branches. Itanong mo sa sarili mo, ano yung 1% na pwede kong gawin ngayon para mas gumanda ang serbisyo ko? Siguro, yun ay ang pag-reply sa inquiries ng 5 minutes faster o kaya naman ay pag-aayos ng display ng mga paninda mo. Kung sa pag-iipon naman, huwag mong pilitin na itabi agad ang kalahati ng sweldo mo kung hindi pa kaya ng budget. Magsimula ka sa pag-save ng small amount na hindi mo man lang mararamdaman na nawala. Ang importante rito ay mabuild mo yung habit ng pagtatabi. Kapag naging automatic na sa'yo ang pag-improve ng 1%,
Doon na magsisimulang mag-manifest ang malalaking resulta na pangarap mo. Tandaan mo ka-daily, ang success ay hindi isang event, ito ay produkto ng daily habits. Ang mga taong tinitingala natin na successful ay hindi naging ganoon overnight. Sila yung mga tao na piniling gawin ang tamang bagay kahit na nakakatamad, kahit na maliit na bagay lang ito. Ang challenge ko sa iyo ngayon, hanapin mo yung 1% improvement na pwede mong simulan agad. Huwag mong maliitin ang maliliit na simula dahil yan ang pundasyon ng matatag na tagumpay. Sa susunod na ma-overwhelm ka sa laki ng pangarap mo, huminga ka ng malalim at isipin mo ang 1% rule. Hindi mo kailangang makita ang buong hagdan, kailangan mo lang ihakbang ang unang baitang. Dahil sa dulo ng bawat maliit na effort, naghihintay ang version mo na mas malakas, mas matalino, at mas malapit sa pangarap na buhay para sa iyo at sa pamilya mo. Aral number 2. Baguhin ang identity, hindi lang resulta. Alam mo ba, ka-daily, kung bakit ang daming Pinoy na nananalo sa loto, pero pagkalipas ng ilang taon ay balik uli sa hirap? O bakit marami sa atin ang nagda-diet, pero pagkatapos ng isang buwan, ay doble pa ang itinataba? Ang dahilan ay simple lang. Binago nila ang kanilang resulta, pero hindi nila binago ang kanilang identity. Sa aral number 2 natin mula sa Atomic Habits, pag-uusapan natin kung paano mo babaguhin ang tingin mo sa sarili mo para ang success ay hindi lang basta tsamba, kundi maging bahagi na ng pagkatao mo. Kadalasan kasi ang focus natin ay sa ano ang gusto nating makuha. Gusto ko ng 10 million pesos, gusto ko ng ABS, gusto ko ng sariling business. Pero ang tamang tanong dapat ay, sino ba ang klaseng tao na merong 10 million pesos? May abs o may matagumpay na business? Isipin mo ito ka-daily. May dalawang tao na inalok ng sigarilyo habang sinusubukan nilang tumigil. Ang unang tao, ang sagot niya ay, salamat pero sinusubukan ko ng tumigil. Sa pandinig natin parang okay lang di ba? Pero ang totoo, ang identity niya ay isa pa ring smoker na sinusubukang magbago. Ang pangalawang tao naman ang sagot niya ay, salamat pero hindi ako smoker. Sobrang laki ng pagkakaiba niyan. Ang pangalawang tao ay hindi na naniniwala na siya ay isang smoker. Iyan ang tinatawag nating identity-based habits. Kapag ang isang habit ay naging bahagi na ng pagkatao mo, hindi mo na kailangan ng matinding willpower o motivation para gawin ito. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong mag-ipon kung ang tingin mo sa sarili mo ay isa kang investor at hindi isang gastador. Sa ating kulturang Pinoy, madalas nating bansagan ang sarili natin ng mga negatibong bagay. Sasabihin natin, mahina talaga ako sa math o kaya talagang magastos ako, wala akong disiplina sa pera. Ang hindi natin alam, ang mga salitang ito ay nagiging self-fulfilling prophecy. Kapag naniniwala ka na wala kang disiplina, ang utak mo ay gagawa ng mga paraan para patunayan na tama ka. Kaya naman tuwing may extra ka na 500 piso, gagastos mo agad yan dahil iyon ang identity mo. Pero paano kung simulan mong baguhin ang kwento mo? Paano kung sa bawat piso na itinatabi mo, sinasabi mo sa sarili mo, isa akong disiplinadong tao pagdating sa pera. Bawat maliit na kilos na gagawin mo ay parang isang boto o vote para sa bagong identity na gusto mong mabuo. Hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang manalo sa paramihan ng boto sa loob ng isang araw. Paano mo ito gagawin sa practical na paraan? Ang step 1 ay mag-decide ka kung anong klaseng tao ang gusto mong maging. Gusto mo bang maging isang healthy person or isang successful entrepreneur? Pagkatapos mong mag-decide, ang step 2 ay patunayan mo ito sa sarili mo sa pamamagitan ng small wins. Kung gusto mong maging isang writer, huwag mong isipin ang pagsusulat ng libro. Isipin mo lang na kailangan mong magsulat ng 1 sentence araw-araw. Kapag ginawa mo yan, binibigyan mo ang sarili mo ng ebidensya na, uy, writer nga ako. Habang dumadami ang ebidensya mo, mas lalong titibay ang paniniwala mo sa bagong identity mo. Ito ang sikreto kung bakit ang mga mayayaman
ay lalong yumayaman. Hindi lang dahil may pera sila, kundi dahil ang identity nila ay ang taong nagpapalago ng pera. Kahit mawala ang lahat ng ari-arian nila, mababawi nila yon dahil iyon ang pagkatao nila. Ka-daily, huwag kang masyadong ma-stressa sa goals mo. Ang goals ay tungkol sa resultang gusto mong makuha, pero ang systems at identity ay tungkol sa proseso ng pagiging ikaw. Kung ang goal mo ay makatapos ng marathon, ang identity mo dapat ay pagiging isang runner. Ang isang runner ay tumatakbo kahit umuulan, kahit tinatamad, o kahit wala sa mood. Kapag naging bahagi na ng pagkatao mo ang isang gawain, nawawala na yung hirap. Hindi mo natatanungin ang sarili mo kung mag-iipon ka ba o hindi. Dahil ang isang wealth builder ay automatic na nag-iipon. Ang pagbabago ng identity ay ang pinakamalakas na sandata mo para sa long-term growth. Hindi ito magic na mangyayari sa isang tulog lang. Pero sa bawat tamang desisyon na gagawin mo ngayong araw, unti-unti mong binubuo ang bagong ikaw. Kaya tanungin kita ngayon, sino ba ang gusto mong maging sa susunod na 5 years? Huwag mong tingnan ang wallet mo o ang kasalukuyang sitwasyon mo. Tingnan mo ang potensyal mo. Simulan mong kumilos, mag-isip, at magsalita gaya ng taong pangarap mong maging. Kung gusto mong maging boss ng sarili mong kumpanya, simulan mo nang magkaroon ng disiplina ng isang boss sa kasalukuyan mong trabaho. Kung gusto mong maging milyonaryo, simulan mo nang i-manage ang 100 pesos mo gaya ng pag-manage ng isang milyonaryo. Tandaan mo, ang bawat habit ay hindi lang basta action. Ito ay mensahe sa sarili mo kung sino ka talaga. At kapag naniwala ka na sa bago mong identity, ang tagumpay ay hindi na lang magiging pangarap. Ito na ang magiging reality mo. Aral. Number 3. Ang habit stacking technique. Ngayon naman, ka-daily, pag-usapan natin ang isa sa pinakamabisang strategy para hindi mo makalimutan ang mga bagong habits na gusto mong simulan. Aminin natin, madalas tayong excited sa umpisa pero dahil sa sobrang busy natin sa trabaho, sa pamilya, o sa pagko-commute, nawawala na sa isip natin yung mga goals natin. Dito papasok ang tinatawag ni James Clear na habit stacking. Ang konsepto nito ay simple lang pero sobrang powerful. Imbes na humanap ka ng bagong oras para sa isang habit, itatambal mo ito sa isang bagay na automatic mo na talagang ginagawa araw-araw. Sa psychology, tinatawag itong implementation intention. Pero para sa ating mga Pinoy, tawagin na lang natin itong sama-sama technique. Imbes na mag-isip ka pa kung kailan mo gagawin ang isang bagay, ididikit mo na ito sa dati mong routine para maging automatic ang daloy ng buhay mo. Ang formula dito ay napakadali. Pagkatapos ng current habit, gagawin ko ang new habit. Isipin mo ang mga bagay na hindi mo nakakalimutang gawin araw-araw. Halimbawa, pagkagising sa umaga, pagtimpla ng kape, pag-check ng phone, o pag-uwi galing sa trabaho. Ang mga ito ay tinatawag nating anchors. Ang gagawin mo, gagamitin mo ang mga anchor na ito para hilahin ang bagong habit na gusto mong ma-develop. Sabihin natin gusto mong simulan ang habit ng pag-iipon. Pwede mong sabihin na, pagkatapos kong makuha ang sukli ko sa grocery o sa palengke, itatabi ko agad ang 20 pesos sa aking alkansya. Dahil automatic ka namang nag-grocery, magiging automatic na rin ang pagtatabi mo ng pera. Hindi mo na kailangang pag-isipan o kailangan ng matinding paalala dahil yung mismong paghawak mo sa sukli ang magsisilbing trigger para sa iyong bagong habit. Napakaganda nitong gamitin sa ating financial growth, ka-daily. Marami sa atin ang gustong matuto tungkol sa investments or stock market pero laging sinasabi na walang oras. Subukan mo itong habit stack. Habang naghihintay ako sa pila ng LRT, o habang nasa traffic sa bus, makikinig ako ng one financial podcast episode. O kaya naman, kung gusto mong magkaroon ng disiplina sa paglilista ng gastos, sabihin mo sa sarili mo, pagkatapos kong kumain ng dinner, ililista ko sa phone ko ang lahat ng nagastos ko ngayong araw. Ang sikreto rito ay dapat specific ang iyong anchor. Huwag mong sabihin kapag may free time ako. Dahil sa totoo lang, wala naman talagang free time na dumarating ng kusa.
Dapat ay nakadikit ito sa isang kilos na sigurado kang mangyayari, ulan man o araw. Ang isa pang maganda sa habit stacking ay pwede mo itong gawing parang domino effect. Pwede kang gumawa ng mahabang chain ng mga habits. Halimbawa, pagkagising mo, mag-iinom ka ng 1 glass of water. Pagkatapos uminom ng tubig, magdarasal ka ng 2 minutes. Pagkatapos magdasal, isusulat mo ang top 3 goals mo para sa araw na ito. Dahil ang bawat kilos ay nakakabit sa susunod, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Ang momentum ang magdadala sa iyo. Para sa ating mga kababayan na laging pagod sa trabaho, ito ang paraan para maging produktibo nang hindi gumagamit ng masyadong maraming mental energy. Ang utak natin ay mahilig sa patterns, at kapag nakagawa ka na ng solid na pattern, magiging part na ito ng iyong lifestyle nang hindi mo namamalayan. Bakit ba ito legit at practical? Kasi tinatanggal nito ang decision fatigue. Ang decision fatigue ay yung pakiramdam na pagod ka na mag-isip kung ano ang susunod mong gagawin. Kapag meron kang habit stack, wala nang tanong-tanong. Dire-diretso na ang kilos mo. Kung ang goal mo ay business growth, pwede mong gawin na, pagkatapos kong buksan ang aking tindahan o shop, mag-post ako ng 1 promotional update sa Facebook page ko. Kung gagawin mo ito araw-araw, isipin mo na lang ang impact niyan sa sales mo pagkalipas ng 1 year. Ang small and consistent actions na ito, kapag pinagsama-sama, ay lumilikha ng dambuhalang resulta. Hindi mo kailangang maging superhuman, kailangan mo lang maging madiskarte sa pag-aayos ng iyong routine. Kaya simulan mo na ngayon, ka-daily. Kumuha ka ng papel o gamitin mo ang notes sa phone mo. Ilista mo ang lahat ng bagay na ginagawa mo araw-araw nang walang fail. Yan ang iyong listahan ng mga anchors. Pagkatapos, pumili ka ng isang maliit na habit na matagal mo nang gustong simulan. Itambal mo ito sa isa sa mga anchors mo at subukan mong gawin ito bukas. Tandaan mo, ang tagumpay ay hindi nakukuha sa biglaang pagbabago ng buong buhay mo. Nakukuha ito sa tamang pagsasama-sama ng maliliit na desisyon na ginagawa mo bawat oras. Sa habit stacking, ginagawa mong kakampi ang iyong kasalukuyang buhay para marating ang pangarap mong kinabukasan. Ang bawat stack ay isang hakbang patungo sa mas disiplinado at mas maunlad na version ng sarili mo. Aral number 4, environment design at ang diskarte ng paligid. Alam mo ba ka-daily na madalas ay hindi naman lack of willpower o kawalan ng disiplina ang dahilan kung bakit hindi natin magawa ang mga goals natin. Minsan, ang problema ay ang paligid natin. Sa aral number 4, pag-uusapan natin ang environment design. Sabi nga ni James Clear, ang environment ay ang invisible hand na humuhubog sa ating kilos. Kung ang paligid mo ay puro tukso, kahit gaano ka pa katindi mag-pray o mag-motivate sa sarili mo, bibigay at bibigay ka rin. Ang sikreto ng mga disiplinadong tao ay hindi dahil mas matatag ang loob nila, kundi dahil inayos nila ang kanilang paligid para hindi nila kailanganin ng matinding willpower. Sa madaling salita, ginagawa nilang madali ang mabuting habit at ginagawang mahirap ang masamang habit. Isipin mo ito sa kontekstong Pinoy. Kung gusto mong mag-diet pero ang nasa gitna ng lamesa nyo ay isang malaking garapon ng biskwit, o kaya ay laging may nakahandang chichirya, siguradong mapapakain ka talaga. Pero kung ang nakalagay sa lamesa nyo ay isang basket ng saging o mansanas, iyon ang kakainin mo dahil iyon ang visual cue o ang unang nakikita ng mata mo. Ang ating utak ay tamad by nature. Pipiliin nito ang kung ano ang pinakamadaling abutin. Kaya kung gusto mong makatipid, huwag mong ilagay ang iyong shopping apps sa home screen ng phone mo. Ibaon mo ito sa loob ng maraming folders, o mas maganda i-uninstall mo na lang para kailanganin mo pang mag-log in sa browser kung talagang kailangan mong bumili. Ang dagdag na hirap o friction na iyon ang magliligtas sa wallet mo. Napaka-powerful nito pagdating sa financial growth at pag-iipon. Marami sa atin, kapag sahod, nasa main bank account lang ang pera na madaling ma-withdraw sa ATM o ma-transfer sa e-wallets para sa add to cart.
Ang practical na environment design dito ay ang paghihiwalay ng iyong ipon account. Gumawa ka ng account na walang debit card o kaya ay itago mo ang card sa lugar na mahirap abutin. Sa ganitong paraan, nilagyan mo ng harang ang iyong bad habit na paggastos. Sa kabilang banda, kung gusto mong maging habit ang pagbabasa ng libro tungkol sa investment, huwag mong itago ang libro sa cabinet. Ilagay mo ito sa ibabaw ng iyong unan pagkatapos mong mag-ayos ng higaan sa umaga. Paghiga mo sa gabi, iyon ang unang sasalubong sa iyo. Wala ka ng excuse na nakalimutan mo. Sa business naman, ka-daily, kung gusto mong maging mas productive, kailangan mo ng isang sacred space. Kahit isang maliit na sulok lang sa bahay niyo na malinis, maliwanag at walang TV o maingay na radyo. Kapag umupo ka sa pwesto na yan, alam ng utak mo na work mode na tayo. Ang visual cue ng malinis na lamesa ay signal para sa focus. Pero kung sa kama ka nagtatrabaho, ang signal na nakukuha ng utak mo ay matulog tayo. Kaya madalas, nauuwi lang sa scroll sa TikTok ang oras na dapat ay para sa negosyo. Ang disenyo ng iyong paligid ang nagdidikta ng iyong magiging kilos nang hindi mo na kailangang mag-isip ng malalim. Ang isa pang legit na strategy dito ay ang priming the environment. Ihanda mo ang paligid mo para sa susunod na kilos. Kung plano mong mag-exercise bukas ng umaga, ihanda mo na ang rubber shoes at workout clothes mo sa tapat mismo ng pinto ng kwarto mo. Sa paggising mo, literal na matatalisod ka sa gamit mo. Iyon ang reminder mo. Kung gusto mo namang maging healthy ang breakfast mo, hiwain mo na ang mga prutas o ihanda na ang oats sa gabi pa lang. Ang goal ay bawasan ang steps na kailangan para simulan ang isang good habit. Kapag zero resistance ang paligid, dire-diretso ang asenso. Ka-daily, huwag kang maging biktima ng paligid mo. Maging arkitekto ka nito. Suriin mo ang bahay mo, ang phone mo, at ang workspace mo. Alin sa mga ito ang humihila sa iyo pababa at alin ang nagtutulak sa iyo pataas? Alisin mo ang mga visual cues ng masasamang habit at ilantad mo ang mga cues ng pangarap mong buhay. Tandaan mo, mas madaling maging disiplinado sa isang maayos na environment kaysa maging bayani sa gitna ng gulo. Simulan mo sa pag-aayos ng isang maliit na area sa buhay mo ngayon at makikita mo ang pagbabago ay hindi na magiging laban. Ito ay magiging natural na daloy na lang ng bawat araw mo. Aral number 5. Ang 2-minute rule para sa disiplina. Dumako naman tayo sa isa sa pinakapaborito kong lesson, ka-daily, ang 2-minute rule. Aminin natin, ang pinakamahirap na parte ng kahit anong trabaho o habit ay ang pagsisimula. Yung pakiramdam na ang bigat-bigat ng katawan mo na bumangon o yung parang bundok ang kailangang mong akyatin kapag iniisip mo palang yung dami ng gagawin mo. Dito tayo nadadale ng manana habit o yung ugali nating mga Pinoy na bukas na lang. Pero ang sabi ni James Clear, kapag sinisimulan mo ang isang bagong habit, dapat ay hindi ito lalampas sa 2 minutes. Ang idea rito ay hindi ang matapos agad ang trabaho, kundi ang gawing madali ang pagsisimula hanggang sa maging automatic na lang ito sa'yo. Bakit ba ito effective? Kasi, ka-daily, ang utak natin ay parang computer na ayaw sa overload. Kapag sinabi mo sa sarili mo na kailangan kong mag-save ng 500,000 pesos para sa business, ang tendency ng utak mo ay ma-stress at mag-shutdown. Kaya ending, wala kang gagawin. Pero kung gagamit ka ng 2-minute rule, babaguhin mo ang goal mo. Imbes na isipin ang malaking halaga, ang goal mo lang ay buksan ang banking app at mag-transfer ng 20 pesos. Kayang-kaya mo yun gawin sa loob ng 2 minutes, o diba? Kapag nagawa mo na yung unang step, nandoon na yung momentum. Ang mahalaga rito ay ma-master mo ang art of showing up. Hindi mo pwedeng i-improve ang isang bagay na hindi mo pa naman nasisimulan. Gamitin natin ito sa mga practical na sitwasyon nating mga Pinoy. Halimbawa, gusto mong maging mahusay sa pagmamanage ng negosyo pero hindi mo alam kung paano mag-umpisa sa dami ng kailangang aralin. Gamitin mo ang 2-minute rule.
magbasa ng isang article tungkol sa sales. O kaya naman, kung gusto mong magkaroon ng healthier lifestyle para mas mahaba ang buhay mo para sa pamilya mo, huwag mong isipin na kailangan mong tumakbo ng 5 kilometers agad. Ang 2-minute version niyan ay isuot ang iyong rubber shoes. Pagkatapos mong isuot ang sapatos, malamang sa malamang ay tutuloy-tuloy ka na. Pero kahit hindi ka tumuloy, ang mahalaga ay nanalo ka na sa challenge na magsimula. Napaka-legit nito sa financial growth, lalo na sa mga kababayan natin na laging sinasabing mahirap mag-ipon. Ang 2-minute rule sa pag-iipon ay ang paglilista ng isang gastos mo lang bawat araw. 2 minutes lang yan, wala pa nga siguro. Pero dahil araw-araw mo itong ginagawa, unti-unti kang nagkakaroon ng awareness sa daloy ng pera mo. Ang goal mo sa simula ay hindi ang maging financial expert, kundi ang maging taong marunong tumingin sa sariling budget. Kapag naging habit na ang pagsisimula, doon mo na pwedeng dagdagan ang hirap. Sabi nga, a habit must be established before it can be improved. Kailangan mo munang itanim ang buto bago mo ito mapalaki. Ang 2-minute rule ay isang gateway habit na natural na magdadala sa iyo sa mas malalim na trabaho. Isipin mo na lang na ang bawat habit ay parang entry point sa isang expressway. Kapag nakapasok ka na sa entrance, tuloy-tuloy na ang biyahe mo. Ang problema ng marami sa atin, gusto natin ay nandoon na agad tayo sa dulo ng biyahe nang hindi dumadaan sa entrance. Kaya simula ngayon, ka-daily, kapag tinatamad ka, huwag mong tingnan ang dulo. Tumingin ka lang sa susunod na 2 minutes. Ano ang pinakamaliit na bagay na pwede mong gawin ngayon para sa pangarap mo? Isang tawag sa client? Isang post sa online shop? Isang page ng pagbabasa? Tandaan mo ka-daily, ang consistency ay mas mahalaga kaysa sa perfection. Mas mabuti nang mag-exercise ng 2 minutes araw-araw kaysa mag-exercise ng 3 hours, pero isang beses lang sa isang buwan. Ang small wins na ito ay nagpapatibay ng paniniwala mo sa sarili mo na kaya ko palang gawin ito. Kapag nakuha mo na ang momentum, mahirap ka na pigilan. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa biglaang buhos ng sipag, kundi sa maliliit na patak ng disiplina na ginagawa mo bawat minuto. Kaya ano ang gagawin mo sa susunod na 2 minutes? Gawin mo na yan dahil yan ang simula ng iyong pag-asenso. Aral number 6. Temptation bundling para sa patuloy na motivation. Napansin mo ba ka-daily na ang dali nating maubos ang oras sa panonood ng vlogs, pag-scroll sa TikTok, or pakikipagkwentuhan, pero kapag oras na para mag-ayos ng resibo o mag-aral ng bagong skill para sa trabaho, bigla tayong tinatamad? Ito ay dahil ang utak natin ay laging naghahanap ng instant gratification o yung saya na mararamdaman natin agad-agad. Sa aral number 6, gagamitin natin ang tinatawag na temptation bundling. Ang logic nito ay simple. Pagsamahin mo ang isang bagay na kailangan mong gawin pero tinatamad ka sa isang bagay na gusto mong gawin at nagbibigay sa iyo ng saya. Sa madaling salita, gagawin nating reward ang mga paborito mong gawain para matapos mo ang mga obligasyon mo. Isipin mo ito sa buhay nating mga Pinoy. Marami sa atin ang mahilig manood ng teleserye o makinig sa mga chismis o balita. Pwede mong sabihin sa sarili mo, papayagan ko lang ang sarili ko na manood ng paborito kong Netflix series habang nagtitiklop ako ng sandamakmak na labada. Dito, ang pagtitiklop ng damit ay ang kailangan mong habit at ang panonood ay ang gusto mong habit. Dahil pinagsama mo sila, hindi mo na masyadong mararamdaman ang pagod o pagkainip sa pagtitiklop dahil nakafocus ang utak mo sa saya ng pinapanood mo. Ginagawa mong tempting ang isang boring na task sa pamamagitan ng pagbundle nito sa isang bagay na hindi mo matanggihan. Magagamit din natin ito sa ating financial at business growth, ka-daily. Halimbawa, kailangan mong mag-check ng inventory ng paninda mo o kaya ay mag-update ng iyong financial tracker. Pero aminin natin, nakakaantok yung gawin. Ang diskarte rito, gawin mo ang task na yan habang iniinom ang paborito mong kape
o habang kumakain sa paborito mong restaurant. Bundle mo ang hard work sa isang treat para sa sarili mo. Sa ganitong paraan, ang utak mo ay magsisimulang i-associate ang paggawa ng finances sa sarap ng kape o pagkain. Imbes na ma-stress ka kapag oras na ng accounting, may excite ka pa dahil alam mong may kasama itong reward. Ang isa pang paraan ng temptation bundling ay ang paggamit ng pre-reward system. Halimbawa, kung mahilig ka talagang mag-browse sa social media, gawin mo itong prize. Sabihin mo sa sarili mo, pag natapos kong mag-reply sa 10 potential clients o mag-follow up ng mga utang sa akin, doon ko lang pwedeng buksan ang Facebook ko for 15 minutes. Dito, ginagamit mo ang iyong addiction sa social media para maging productive ka. Tinuturuan mo ang sarili mo na ang saya ay dapat pinaghihirapan. Ang strategy na ito ay legit at practical dahil hindi mo pinagkakait sa sarili mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, kundi binibigyan mo lang ito ng tamang lugar at oras. Bakit ba ito importante sa pagbuo ng habits? Kasi ang ating dopamine levels ay tumataas hindi lang kapag nakukuha na natin ang reward, kundi pati na rin kapag inaasahan natin ito. Kapag alam mong may bundle na reward ang isang mahirap na gawain, mas gaganahan kang simulan ito. Sa dami ng stress natin sa araw-araw, mahirap na puro discipline lang ang pairalin. Kailangan din nating maging madiskarte sa ating sariling psychology. Ang temptation bundling ay parang paglalagay ng asukal sa mapait na gamot. Hindi nawawala ang bisa ng gamot, pero mas madali na itong lunukin. Kaya simulan mo nang i-audit ang mga wants at needs mo ka-daily. Ano yung mga bagay na ginagawa mo araw-araw na nagbibigay sa iyo ng instant na saya? At ano naman yung mga habits na kailangan mong simulan para sa pangarap mong asenso? Subukan mong pagdugtungin ang dalawang ito. Sa bawat pagbundle mo, binabawasan mo ang resistance ng katawan mo na kumilos. Tandaan mo, ang pag-asenso ay isang marathon, hindi isang sprint. Kailangan mong humanap ng paraan para maging enjoyable ang bawat kilometro ng takbo mo. Sa temptation bundling, hindi mo lang natatapos ang trabaho, kundi ginagawa mong mas makulay ang biyahe mo patungo sa tagumpay. Aral. Number 7. Ang Goldilocks Rule para sa tuloy-tuloy na asenso. Napansin mo ba ka-daily na minsan ay sobrang gigil natin sa simula pero bigla tayong nawawalan ng gana? Minsan naman parang ang hirap-hirap ng isang gawain, kaya hindi na natin sinusubukan. Sa aral number 7, pag-uusapan natin ang Goldilocks Rule. Ang rule na ito ay nagsasabi na ang tao ay pinaka-motivated kapag gumagawa ng isang task na nasa sakto lang na hirap. Hindi sobrang dali na nakaka-boring pero hindi rin naman sobrang hirap na nakaka-stress or nakaka-anxious. Isipin mo ito na parang naglalaro ka ng basketball. Kung ang kalaban mo ay isang toddler, mabobore ka lang dahil siguradong panalo ka. Pero kung ang kalaban mo naman ay isang professional NBA player, mawawalan ka rin ng gana dahil wala kang chance manalo. Pero kapag ang kalaban mo ay kasing galing mo lang o mas magaling ng kaunti sa'yo, doon ka magiging focused at excited. Sa ating pag-asenso, madalas tayong mahulog sa dalawang extremes. Yung iba sa atin masyadong relax, halimbawa sa pag-iipon. Kung ang itinatabi mo lang ay 10 piso bawat buwan, pero ang sweldo mo naman ay 30,000 pesos, hindi mo mararamdaman ang pag-unlad. Nakaka-boring ang progress na ganito kaya tendency, ititigil mo rin kasi parang walang effect. Sa kabilang banda, yung iba naman ay masyadong ambisyoso agad. Gustong mag-save ng 20,000 pesos kahit 10,000 lang ang kinikita. Ang resulta, mas stress ka lang, magugutom, at susuko ka rin agad dahil impossible yung task. Ang Goldilocks Rule ay nagtuturo sa atin na hanapin yung sweet spot. Yung challenge na nasa dulo ng kakayahan natin pero kaya pa ring abutin kung magsisikap tayo ng kaunti. Paano ito magagamit sa business growth ka-daily? Kung mayroon kang online shop, huwag mong subukang gayahin agad yung mga higanting kumpanya na may $1 million ads. Ma-overwhelm ka lang.
Ang Just Right Challenge para sa iyo ay baka ang pagdagdag ng 5 potential customers bawat araw. Challenge ito dahil kailangan mong mag-effort pero hindi ito impossible. Kapag nagawa mo yun, makakaramdam ka ng win. At yung feeling na yun ang magtutulak sa'yo na gawin uli ito bukas. Ang utak natin ay mahilig sa progress. Gusto nating nakikita na may nararating tayo. Kapag nasa Goldilocks zone ka, ang trabaho ay nagiging parang laro. Mahirap pero masaya. Importante rin ito sa ating personal development. Kung gusto mong matuto ng bagong skill, halimbawa ay video editing o stock trading, huwag kang dumiretso sa pinaka-complicated na lesson. Simulan mo sa level na natcha-challenge ka pero naiintindihan mo pa. Sa bawat step na nalalagpasan mo, unti-unti mong itataas ang hirap. Ito ang sikreto ng mga top performers. Hindi sila tumitigil sa madali, pero hindi rin nila binubugbog ang sarili sa imposible. Ang tawag dito ay flow state. Yung pakiramdam na nakalubog ka sa ginagawa mo at hindi mo namamalayan ng oras dahil saktong-sakto ang hirap ng task sa galing mo. Isang legit na strategy para manatili sa Goldilocks zone ay ang tinatawag na 4% challenge. Subukan mong gawin ang isang bagay na mas mahirap ng 4% lang kaysa sa huli mong ginawa. Kung nakapag-save ka ng 1,000 pesos last month, subukan mong gawing 1,040 pesos ngayong buwan. Sobrang liit ng dagdag pero sapat na yan para ma-challenge ang utak mo nang hindi ka nade-depress. Ang 4% na yan, kapag na-compound sa loob ng mahabang panahon, ang magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Dito mo makikita na ang consistency ay hindi lang tungkol sa pag-uulit, kundi tungkol sa pag-uulit na may unti-unting pag-level up. Kaya ka daily, suriin mo ang mga goals mo ngayon. Baka kaya ka tinatamad ay dahil masyado itong madali at wala ka ng thrill. O baka kaya ka laging pagod ay dahil masyadong mabigat ang pasan mo at kailangan mong i-breakdown ito sa mas maliliit at just right na steps. Hanapin mo ang iyong Goldilocks zone. Doon mo matatagpuan ang excitement at ang drive na kailangan mo para hindi huminto. Tandaan mo, ang pag-asenso ay hindi pabilisan. Ito ay tungkol sa tamang pacing. Sa paghahanap ng saktong challenge, masisiguro mo na ang apoy ng pangarap mo ay hindi mamamatay, kundi lalo pang magliliyab hanggang sa maabot mo ang iyong destinasyon. Aral number 8. Habit tracking at ang paperclip strategy. Napansin mo ba ka-daily na mas nakaka-excite mag-ipon kapag nakikita mong dumarami ang bariya sa iyong transparent na alkansya kaysa kapag nasa bangko lang at numero lang ang nakikita mo? Ito ay dahil ang ating utak ay visual. Gusto nating nakikita ang ebidensya na may nararating tayo. Sa aral number 8, pag-uusapan natin ang habit tracking. Sabi nga ni James Clear, ang pinaka-effective na form ng motivation ay ang makitang may progress ka. Ang problema kasi sa maraming habits, matagal bago makita ang resulta. Halimbawa, nag-diet ka ngayon, pero pagtingin mo sa salamin bukas, parang ganun pa rin naman ang hitsura mo. Dito tayo madalas sumusuko. Ang habit tracking ang magsisilbing visual proof mo na kahit hindi mo pa nakikita ang final result, umuusad ka na. Isang sikat na paraan nito ay ang paperclip strategy. May isang stockbroker noon na nagsimula sa zero. Ang ginagawa niya, may dalawa siyang garapon sa lamesa niya. Ang isa ay may 120 paperclips at ang isa naman ay walang laman. Sa bawat sales call na ginagawa niya, inililipat niya ang isang paperclip sa kabilang garapon. Hindi siya titigil hanggat hindi nalilipat ang lahat ng clips. Napaka-legit nito sa ating mga Pinoy, ka-daily. Pwede mong gamitin ang kahit anong bagay, barya, holen, o kahit simpleng guhit sa papel. Kung ang goal mo ay mag-ipon, bawat 20 pesos na naitatabi mo, lagyan mo ng X ang iyong kalendaryo. Ang goal mo ay don't break the chain. Kapag nakita mong mahaba na ang serye ng X sa kalendaryo mo, mas manghihinayang kang tumigil dahil ayaw mong masira ang record mo. Magagamit mo rin ito sa pagpapalago ng iyong small business o online shop. Halimbawa, ang habit na gusto mong i-track
ay ang pag-post ng promotional content araw-araw. Gumamit ka ng isang simpleng app sa phone o kahit isang notebook lang. Sa bawat araw na nakapag-post ka, markahan mo ito. Kapag dumating ang araw na tinatamad ka at siguradong darating yun, titingnan mo lang ang tracker mo at makikita mo na, "Uy, 10 days na akong dire-diretso, sayang naman kung hihinto ako ngayon." Ang tracker ang nagpapaalala sa'yo na ang bawat maliit na kilos ay may bilang. Ginagawa nitong satisfying ang bawat task dahil nakakaramdam ka ng mini-victory sa bawat markang ilalagay mo. Pero ka-daily, kailangan din nating maging practical. Alam nating lahat na tao lang tayo at may mga araw na talagang sablay. Baka magkasakit ka, may emergency sa pamilya, o talagang sobrang busy lang. Dito papasok ang rule na never miss twice. Kung hindi mo nagawa ang habit mo ngayong araw, okay lang yan. Huwag mong bugbugin ang sarili mo. Pero siguraduhin mo na bukas, gagawin mo na siya. Ang pagkakamali ng isa ay accidental, pero ang pagkakamali ng 2 beses ay simula na ng isang bagong habit, ang habit ng paghinto. Ang tracker mo ang magpapakita sa'yo kung kailan ka nagsisimulang lumihis ng landas para agad kang makabalik sa tamang direksyon. Napaka-powerful nito para sa financial growth dahil ang pera ay madaling maglaho kapag hindi natin tinatrack. Kapag nakikita mo sa tracker mo na 2 weeks na akong hindi bumibili ng unnecessary milk tea, nagkakaroon ka ng pride sa sarili mo. Ang pride na yan ang nagpapalakas ng iyong bagong identity na pag-uusapan natin sa ibang lesson. Ang habit tracking ay hindi lang tungkol sa paglilista. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tiwala sa sarili. Pinapatunayan mo sa sarili mo na ikaw ay isang taong may isang salita. Na kapag may sinabi kang gagawin mo, tatapusin mo ito. Kaya ka-daily, simulan mo na ang sarili mong tracker ngayon. Hindi kailangang maging maganda o mahal ang gagamitin mo. Isang pirasong papel sa tabi ng higaan mo o isang note sa phone mo ay sapat na. Pumili ka ng 1 o 2 pinaka-importanting habits na gusto mong mabuo para sa ikauunlad ng buhay mo. Sa bawat araw na magagawa mo ito, bigyan mo ang sarili mo ng selyo ng tagumpay. Tandaan mo, ang malalaking tagumpay ay binubuo ng maliliit na X sa kalendaryo. Huwag mong maliitin ang bawat paperclip na naililipat mo dahil sa dulo ng taon, ang mga maliliit na kilos na yan ang bubuo sa dambuhalang pagbabagong pinapangarap mo. Aral. Number 9. Ang impluensya ng iyong tribo sa pag-asenso. Alam mo ba, ka-daily, na may kasabihan tayo na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sa aral number 9, tatalakayin natin na ang ating mga habits ay hindi lang personal na desisyon, kundi produkto rin ng mga taong lagi nating nakakasama. Sabi ni James Clear, tayo ay parang mga social sponges. Sinisipsip natin ang ugali, pananalita, at pati na ang financial habits ng ating tribo o ng ating circle. Kung ang lahat ng kaibigan mo ay mahilig mag-shopping spree tuwing payday, malamang sa malamang ay magiging magastos ka rin para lang makasabay sa kanila. Pero kung ang paligid mo ay mga taong ang laging pinag-uusapan ay investments, side hustles, at personal growth, mapipilitan kang mag-level up dahil iyon ang normal sa grupo nyo. Napaka-relatable nito sa ating kulturang Pinoy, lalo na sa konsepto ng pakikisama. Minsan, mahirap tumanggi sa aya ng barkada na uminom o kumain sa labas kahit wala na sa budget dahil ayaw nating masabihang KJ o Killjoy. Pero kailangan mong ma-realize na ang culture ng grupo mo ang nagseset ng iyong standard. Kung gusto mong bumuo ng habit ng pag-iipon at pagyaman, kailangan mong humanap ng grupo kung saan ang pag-iipon at pagyaman ay ang common goal. Hindi mo naman kailangang i-cut off ang lahat ng lumang kaibigan mo, pero kailangan mong dagdagan ang iyong social circle ng mga taong nasa posisyon na gusto mong marating. Ang tawag dito ay joining a culture where your desired behavior is the normal behavior. Paano mo ito gagawin sa practical na paraan para sa iyong financial at business growth? Sa panahon ngayon, napakadali na nito dahil sa social media.
Imbes na puro chismis o puro negativity ang makita mo sa newsfeed mo, i-follow mo ang mga entrepreneurs, financial advisors, at mga success stories sa Pilipinas. Sumali ka sa mga Facebook groups na ang focus ay iPhone challenges o small business tips. Kapag araw-araw mong nakikita ang mga post ng ibang tao na nagtatagumpay sa kanilang ipon o negosyo, unti-unting mababago ang mindset mo. Mararamdaman mo na, kung kaya nila, kaya ko rin. Ang social proof na ito ay mas malakas pa sa anumang motivational video na mapapanood mo dahil nakikita mong posible ito sa totoong buhay. Ang isa pang legit na strategy ay ang paghahanap ng isang accountability partner. Ito ay isang tao, pwede nga asawa mo, kapatid, o matalik na kaibigan, na pagsasabihan mo ng iyong goals. Sabihin mo sa kanya, gusto kong makapagtabi ng 2,000 pesos bawat sahod. Ang silbi ng partner mo ay i-check ka kung nagagawa mo ba ang sinabi mo. Sa psychology, mas natatakot tayong mapahiya sa ibang tao kaysa mabigo ang sarili natin. Kapag alam mong may magtatanong sa'yo kung kumusta na ang ipon mo, mas magiging maingat ka sa paggastos. Ginagamit mo ang social pressure sa positibong paraan para pilitin ang sarili mong maging disiplinado. Dapat mo ring tandaan na ang habits natin ay nakakahawa. Kung ikaw ang magsisimulang magbago sa inyong magkakaibigan, baka ikaw pa ang maging inspirasyon para magbago rin sila. Pero kung sa tingin mo ay hila-hila ka pababa ng iyong kasalukuyang environment, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na lumayo muna o limitahan ang oras sa mga taong walang ibang ginawa kundi mag-complain sa buhay nang walang ginagawang aksyon. Ang tagumpay ay nangangailangan ng tamang suporta. Parang halaman lang iyan. Kahit gaano kaganda ang buto mo, kung ang lupa at paligid ay hindi maganda, hindi ka lalago. Kaya ka daily, suriin mo ang iyong top 5. Sino-sino ang 5 tao na pinakamadalas mong kausap o kasama? Ang ugali ba nila ang gusto mong makuha? Kung hindi, oras na para humanap ng bagong tribo. Humanap ka ng mga taong mas matalino sa'yo, mas madiskarte sa pera, at mas positibo ang pananaw sa buhay. Ang pagsasama sa mga tamang tao ay parang cheat code sa buhay. Mas bumibilis ang iyong pag-asenso dahil hindi mo kailangang mag-isa sa laban. Sa tamang tribo, ang mabubuting habits ay hindi na mahirap gawin dahil iyon na ang paraan ng pamumuhay nyo. Aral number 10, ang sikreto ng reflection at review. Narito na tayo sa huling yugto ng ating journey, ka-daily. Natutunan na natin ang lahat ng madidiskarteng paraan para simulan at panatilihin ang ating mga habits. Pero may isang huling step na madalas nakakalimutan ng marami. Ang reflection at review. Sabi ni James Clear, ang habits ay nagbibigay sa atin ng mastery. Pero ang problema, kapag naging automatic na ang isang kilos, minsan hindi na natin napapansin na nagiging sloppy na tayo o kaya naman ay hindi na pala ito swak sa goals natin. Ang reflection at review ang nagsisilbing preno at salamin natin. Ito ang oras kung kailan tinitingnan natin kung ang mga ginagawa ba natin araw-araw ay inilalapit pa rin tayo sa pangarap nating buhay para sa ating pamilya. Isipin mo ito ka-daily na parang pagdadrive ng sasakyan. Ang habits mo ang makina na nagpapatakbo sa'yo, pero ang reflection at review ang iyong GPS at manibela. Kung dire-diretso ka lang sa pagapak sa gas pero hindi mo tinitingnan ang mapa, baka mamaya ay mabilis kang tumatakbo pero maling daan naman ang tinatahak mo. Sa ating mga Pinoy, mahilig tayong magsabi ng kayod lang ng kayod. Pero ang tanong, ang pagkayod mo ba ay smart pa rin? Sa pamamagitan ng pagre-reflect, maiiwasan nating maging robot na ginagawa lang ang routine ng walang direksyon. Dito mo malalaman kung kailangan mo na bang mag-adjust ng diskarte sa negosyo o kailangan mo nang dagdagan ang iyong savings rate dahil nagbabago na ang inflation at presyo ng bilihin. Paano mo ito gagawin sa practical na paraan? Hindi mo kailangang gumastos o kumuha ng coach. Ang kailangan mo lang ay oras. 1 beses sa 1 linggo,
Siguro tuwing Sunday night o Monday ng madaling araw, maglaan ka ng 15 to 20 minutes para sa iyong weekly review. Itanong mo sa sarili mo ang tatlong mahahalagang bagay. Una, ano ang mga nagawa kong tama ngayong linggo? Pangalawa, ano ang mga pagkakamaling nagawa ko at bakit ko ito nagawa? At pangatlo, ano ang pwede kong i-improve para sa susunod na linggo? Ang simpleng pag-upo at pag-iisip na ito ay magbibigay sa iyo ng clarity na hindi mo makukuha habang ikaw ay nasa gitna ng trabaho. Napaka-importante nito pagdating sa financial growth. Marami sa atin nag-iipon naman pero hindi tinitingnan ang kabuuan ng kanilang finances. Sa iyong monthly review, tingnan mo ang iyong bank account, ang iyong investments, at ang iyong mga utang. Nagbabawas ba ang utang mo? Lumalago ba ang emergency fund mo? Kung hindi mo ito titingnan ng seryoso, baka mamaya ay akala mo umaasenso ka na pero yun pala ay stagnant ka lang. Ang reflection ay ang pagkakataon mo para maging honest sa sarili mo. Ito ang oras para aminin na, medyo napadami ang labas ko nitong linggo, kailangang bumawi sa susunod. Ang pag-amin sa pagkakamali ay ang unang hakbang para maitama niya ito. Bukod sa pag-check ng progress, ang reflection at review ay nakakatulong din para hindi tayo matrap sa ating old identity. Habang umaasenso ka, dapat ay nagbabago rin ang pananaw mo. Baka ang habit na gumana sa iyo noong nagsisimula ka pa lang ay hindi na sapat ngayong lumalaki na ang negosyo mo. Halimbawa, nung simula, sapat na ang mag-reply sa customer sa Facebook. Pero ngayon, baka kailangan mo na ng system or ng staff para mas lumago. Kung hindi ka magre-reflect, mananatili ka sa level na yan habang buhay. Ang asenso ay nangangailangan ng constant upgrade ng iyong sarili at ng iyong mga sistema. Ka-daily, huwag mong katakutan ang pagtingin sa katotohanan. Minsan masakit makita na hindi natin naabot ang goals natin. Pero mas masakit ang magising pagkalipas ng 10 taon na nandoon ka pa rin sa kinalalagyan mo ngayon dahil hindi ka nag-a-adjust. Ang reflection at review ay hindi para parusahan ang sarili mo, kundi para bigyan ka ng kapangyarihan na kontrolin ang destiny mo. Tandaan mo, ang tagumpay ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay isang serye ng maliliit na adjustments. Sa bawat review na ginagawa mo, pinapatatag mo ang iyong pundasyon para sa mas malaking tagumpay na darating. At dyan nagtatapos ang ating 10 lessons mula sa Atomic Habits ni James Clear. Sana ay hindi lang ito manatili sa pandinig mo, kundi maging bahagi na ng bawat kilos mo. Tandaan, ka-daily, ang kaalaman ay balewala kung walang aksyon. Simulan mo sa maliit, baguhin ang iyong identity, ayusin ang iyong paligid, at huwag na huwag titigil sa pag-improve ng kahit 1% lang bawat araw. Ang pangarap mong buhay ay hindi na malayo. Nasa kamay mo na ang tools, kailangan mo na lang itong gamitin simula ngayon. Final message. Ang hamon ng pagbabago. Bilang pagtatapos, ka-daily, tandaan mo na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa isang bagsakan. Ang lahat ng dambuhalang asenso na nakikita mo sa ibang tao ay nagsimula sa isang maliit na desisyon na mas piniling maging disiplinado kaysa maging komportable. Sa 10 aral na tinalakay natin, mula sa 1% rule hanggang sa reflection at review, binigyan kita ng roadmap pero ikaw pa rin ang kailangang humawak ng manibela. Huwag kang matakot kung sa tingin mo ay mabagal ang iyong simula. Ang mahalaga ay hindi ka humihinto. Ang bawat barya na itinatabi mo, ang bawat minutong ginugugol mo sa pag-aaral ng negosyo, at ang bawat maling habit na itinatalikuran mo ay isang investment sa mas magandang kinabukasan ng pamilya mo. Naniniwala ako na walang malas na Pinoy, meron lang tayong mga hindi pa nakakadiskubre ng tamang sistema. Ngayong alam mo na ang mga sikretong ito, wala ka ng dahilan para manatili sa dati mong kinalalagyan. Simulan mo sa pinakamaliit na hakbang ngayon din. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang wala kang binabago. Dahil sa huli, ang buhay mo ay hindi ididikta ng iyong mga pangarap, kundi ng iyong mga habits. Kaya sige na, ka-daily, oras na para bumangon, kumilos,
at maging version ng sarili mo na matagal mo nang pinapangarap. Pakilike ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.